Biglang yumanig ang sinasakyan nilang SUV, isang malakas at nakakagulat na paguga na tila bumangga sila sa isang pader na hindi nakikita. Napasigaw si Eliza. Ang kanyang telepono ay lumipat mula sa kanyang kamay at tumama sa dashboard. Sumunod ang isang nakakabinging tunog ng pakayot ng metal sa kung anumang nasa ilalim ng sasakyan. Huminto ang makina. Katahimikan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang sarili niyang pinapanik na pahinga at ang mahinang pag-crackle ng alikabo na lumalandas sa windshield. Grabe, Darren. Ano yun? Bulalas ni Eliza habang kinakapa ang kanyang sinturon. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, sa driver's seat, nanatiling kalmado si Darren. Inayos nito ang salamin sa mata bago dahan-dahang inalis ang makamay sa manibela. Walang bakas ng gulat o takot sa mukha nito. Sa halip, isang bahagyang inis lamang na para bang isang inaasahan ng abala. Okay ka lang, Ma'am Ellie? Tanong nito. Ang boses ay malumanay at kontrolado. Ang parehong boses na ginagamit nito tuwing tinatanong siya kung gusto niyang kape sa umaga. Okay lang ako. Pero yung sasakyan, tayo, parang may nabangga tayo. Binuksan ni Darren ang pinto. Wala yun, Ma'am Ellie. Baka luba lang na malalim. Titiknan ko lang. Sumunod si Eliza palabas. Ang init ng hapon sa probinsya ay tila isang sampal sa kanyang mukha kaysa sa artipisyal na lamig ng aircon na kanyang kinasanayan. Nasa gitna, silang isang mahaba at baku-bakong daan na lupa na makabilain na papaligiran ng halos walang katapusang taniman ng tubo. Ang nga dahon ng tubo, matataas at malalago, ay tila maberdeng pader na nagtatago sa kung anuman ang nasa kabila. Ang katahimikan ay hindi pangkaraniwan. Walang huning ng maibon, walang ingay ng ibang sasakyan, tanging ang marahang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng tubo. Yumuko si Darren at sinilip ang ilalim ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ito at pinakpagan ang pantalon. Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa mga labi. Nito ang ngiting nagsasabing lahat ay ayos lang. Ang ngiting pinakakatiwalaan ni Eliza sa loob ng 5 taon mula nang maging driver ito ng kanyang pamilya. Wala naman, sabi nito. Gasgas lang ngang kaunti sa ilalim. Baka malaking bato lang na hindi ko napansin. Pasensya na. Kumunot ang no ni Eliza. Impossible, Darren. Naramdaman ko yung impact. Sobrang lakas. Ganyan talaga dito, Ma'am Ellie. Hindi pa samantado ang daan papasok sa baryo namin. Paliwanag nito na bumalik na sa loop. Sumunod na rin si Eliza kahit pa mayroong isang maliit na tinik sa kanyang isipan na nagsasabing mayroong mali. Itinaboy niya ang pakiramdam na iyon. Paranoid ka lang. Sabi niya sa sarili. Sanay ka lang kasi sa mga patak na kalsada ng Maynila. Muling umandar ang makina. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nawala na ng tuluyan ang signal sa kanyang telpono makalahating oras na ang nakalipas. Ang tanging libangan na lang niya ay ang tanawin sa labas na ngayon ay nagsisimula nang magbigay sa kanya ang kakaibang pakiramdam. Ang mapuno ng tubo ay masadong makakalapit. Lumiliha ng madidilim na anino kahit na tirik pa ang araw. Malapit na ba tayo? Tanong niya para lang mabasak ang katahimikan. Oh, Ma'am Ellie, paglagpas natin sa lumang arko, nasa San Ildefonso na tayo. Ngumiti na naman si Darren. Excited na akong ipakita sa iyo ang pista ng pulang buwan. Siguradong mag-enjoy ka. Kakaiba ito sa lahat ng pistang napuntahan mo na. Iyon ang pangako. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumama.
Isang linggong pagtakas mula sa kanyang trabaho bilang digital nomad. Isang pagkakataon na makaranas ng authentic na provincial life para sa kanyang travel blog. At si Darren, ang kanyang mapakakatiwalaang kuya, ang nagalok ng pagkakataong ito. Isang pista na minsan lang daw sa ilang taon nangyayari. Ilang minuto pa, natanaw na nila ang isang lumang arko na gawa sa bato at kahoy. Nakokit dito ang masalitang maligayang pagdating sa baryo San Ildefonso. Parang pagpasok sa ibang panahon. Ang mabahay ay kalat-kalat, karamihan ay gawa sa kahoy at pawid. May ilang mas malalaking bahay na bato na mukhang daang taon na ang tanda. May ilang taong naglalakat sa daan. Lahat sila ay humihinto para tingnan ang kanilang sasakyan. Ang kanilang mga mata ay punong pagtataka. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na bato, ang pinakamalaki sa lahat. Mayroon itong malawak na bakuran at napapaligiran ng matatandang punong na akasya. Ito raw ang bahay ng maninuno ni Darren. Pagbaba pa lang ni Eliza mula sa sasakyan, naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin. Mas malamig at may dala itong amoy ng mamasa-masang lupa at mga bulaklak na hindi niya mawari kung ano. At doon, mula sa pagitan ng anino ng isang malaking puno ng akasya, lumabas siya. Isang matandang babae. Ang kanyang likod ay kubana. Ang kanyang buhok ay kulay abo at manipis na, nakatali sa isang gusot na pusot. Suot niya ay isang luma at maruming bestida. Ang balat niya sa mukha ay kulubot na tila isang tuyong dahon. Ngunit ang kanyang mata ay mapuputi na tila natatakpan ng gatas. Ngunit nakatitig ito ng diretso kay Eliza na para bang nakikita nito ang kanyang kaluluwa. Bago pa man makapagsalita si Darren o si Eliza, mabilis na lumapit ang matanda. Ang kanyang mapa ay halos hindi gumagawang ngingay sa lupa. Bago pa makaiwas si Eliza, hinawakan ng matanda ang kanyang pulso. Ang kanyang daliri ay malamig na parang yelo, at ang hawak ay mahigpit na parang bakal. Napasinghap si Eliza. Sinubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit hindi niya magawa. Tinitigan siyang matanda. Ang ngalabi nito ay halos hindi gumagalaw, habang bumubulong itong salitang halos hangin lang ang tunog. Ang dugo mo, simulang matanda. Ang boses ay tuyo at garalgal, parang madahong kinakaskas sa semento. Idinikit nito ang kanyang ilong malapit sa braso ni Eliza at huminga ng malalim na tila inaamoy siya. Ang dugo mo, amoy bulaklak na iaalay. Isang pangingilabot ang gumapang sa bato ni Eliza. Hindi takot, kundi pakadiri. Ano bang pinagsasabi ng matandang ito? Lola Nena, sigaw ni Darren. Sa wakas ay kumilos na. Hinawakan nito ang balikat ng matanda. Tama na yan. Pasensya na po, bisita ko. Binitawan ng matanda, na kilala pala bilang si Nena, ang braso ni Eliza, ngunit ang mamata nito ay hindi humiwalay sa kanya. May kung anong lungkot at babala sa mamatang iyon. Dumating na ang dayo, bulong ulit nito. Ang marka ay nasa kanya na. Ilang mataga-baryo na nakakita sa eksena ang lumapit. Isang babaeng medyo may edad na ang marahang umakay sa matanda palayo. Pasensya na kayo, sabi ngang babae kay Darren at Eliza. Si Nanay Nena. Kung ano-ano na lang ang nakikita. Nalipasan ng panahon. Pananot ni Eliza habang inilalayo ang matanda. Napatuloy na bumubulong-bulong at lumingon pa sa kanya ng isang huling beses bago tuluyang mawala sa isang eskinita. Pagpasensyahan mo na yun, Ma'am Ellie, sabi ni Darren. Ang mukha ay nakpapakitang pagkahiya. Si Lola Nena, dati siyang albularyo dito, pero simula ng tumanda, medyo nagiging malilimutin na. Huwag mo na lang pansinin ang masinabi niya. Tumango si Eliza.
Sinusubukang pakalmahin ng sarili. Weird lang. Sobrang weird. Pinakpagan niya ang kanyang braso na parabang mayroon itong dumi. Halika na salop. Yaya ni Darren. Nakinuha na ang mga bagahe niya mula sa likod ng kotse. Naghihintay na si Mama. Nagluto yun paborito mong adobo. Ang pangakong adobo at ang ngiti ni Darren ay sapat na para pansamantalang iwaksi ni Eliza ang nangyari. Isang baliw na matanda lang yun. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip, wala yun. Ngunit habang papasok siya sa tarangkahan ng bakuran, naramdaman niyang mayroon siyang hawak sa kamay na kanina ay wala ron ang kamay na hinawakan ni Lola Nena. Maingat niyang binuksan ang kanyang palat. Nasa loob nito ang isang maliit na bagay, isang buhol-buhol na kumpol ng matuyong ugat at dahon na itinali ng isang pulang sinulit. Mayroon itong kakaibang amoy. Isang pinahalong amoy ng luya, lupa, at isang bagay na matamis at masangsang. Isang anting-anting, isang maliit, marusing na agimat. Naramdaman ni Eliza na muling nanindig ang kanyang mabalahibo. Mabilis niyang isinara ang kanyang palat. Itinago ang maliit na bagay na iyon na para bang natatakot siyang may ibang makakita. Ang bulongang matanda ay umaling-aw-ngaw sa kanyang isipan. Amoy bulaklak na yalay. Ibinulsa ni Eliza ang maliit na anting-anting. Ang matuyong ugat ay magaslaw sa kanyang palat. Isang bahaging ang kanyang isipan, ang bahaging lohikal at sanay sa siyudad ay gustong itapon ito. Isa lang itong kalokohan mula sa isang ulyanin na matanda. Ngunit ang isa pang bahagi, isang mas sinaunang bahagi na ngayon lang niya naramdaman, ay nag-udyok sa kanya na itago ito. For now, Ma'am Ellie, si mama ko, si Aling Belen. Ipinakilala siya ni Darren sa isang babaeng nasa katanghalian ang edad na lumabas mula sa malaking pintuan na gawa sa Narra. Si Aling Belen ay ang larawan ng isang mapagkalingang ina mula sa probinsya. Ang kanyang ngiti ay malawak at mainit at ang kanyang nga mata ay kumikinang sa tuwa. Agad nitong hinawakan ang dalawang kamay ni Eliza. Ang magkamay nito, ditulad ng kay Lola Nena, ay maalinsangan at malambot. Naku, Iha, sa wakas ay nakarating ka rin, sabi ni Aling Belen. Ang boses ay punong sigla. Kanina pa kami naghihintay sa iyo. Grabe, ang ganda-ganda mo pala sa personal, mas maganda pa kaysa sa mga kwento ni Darren. Pilit na ngumiti si Eliza. Salamat po, tita. Medyo napagod lang po sa biyahe. Hay, naku, halika na sa loop at makapagpahinga ka. Huwag mo na akong tawaging tita, Nanay Belen na lang. Pamilya na ang turing namin sa iyo dito. Sabi nito habang marahang hinihila si Eliza papasok. Ang loob ng bahay na bato ay malamig at medyo madilim kahit sa hapon. Amoy pinakintabang sahig na kahoy at lumang muebles. Ang makasangkapan ay malalaki, gawa sa mabibigat at maitim na kahoy at inukitan ng mga detalyadong disenyo. Sa isang pader ay may mga nakasabit na larawan ng mga ninuno nila mga lalaki at babaeng may seryosong mukha nakatingin mula sa kanilang mga sepiaton na mundo. Pakiramdam ni Eliza ay para siyang pumasok sa isang museo. Nahanda akong kaunting merienda para sa iyo. Masayang sabi ni Nanay Belen, iginagaya siya sa isang mahabang lamesa kainan. Hindi, kaunti, ang nakahain. Mayroong isang malaking mangkok ng adobo, pansit, puto at sari-saring kakanin. Ang lahat ay mukhang masarap at inihanda ng may pagmamahal. Ito dapat ang eksaktong authentic provincial experience na hinahanap niya. Pero sa halip na makaramdam ng tuwa, mayroong isang aninong bumabalot sa kanyang pakiramdam. Isang pag-alinlangan na iniwan ng engkwentro niya kay Lola Nena. Wow! Ang dami naman po nito, Nanay Belen.
Sobrang nakakahiya po. Ano ka ba? Wala yan. Kumain ka ng marami para mabuso ka. Promise, mas masarap ang adobo ko kaysa sa mga nabibili sa Maynila. Umupo si Eliza at nagsimulang kumain. Masarap nga ang pagkain, ngunit bawat subo ay tila may kasamang bigat. Hindi niya mailis sa kanyang isipan ang malamig na hawak ng matanda at ang mga binitawan nitong salita. Amoy bulaklak na yalay. Habang kumakain sila, doon niya unang napansin ng malapitan ang isa pang tao sa bahay. Nakatayo sa may pintuan ng kusina, halos nasa anino, ay isang matandang lalaki. Siya ay payat. Ang balat ay kulay kapa at kulubot na parang katat na tinuyo sa araw. Mayroon siyang mahabang paklat na tumatakbo mula sa gilid ng kanyang kaliwang mata pababa sa kanyang panga na nagbibigay sa kanyang ang isang permanenteng baksak na tingin. Nakasuot lang ito ang lumang sando at pantalon. Hindi ito kumikibo. Nakatayo lang ito doon, nakatinjin. Nang mapansin ni Eliza ang kanyang tingin, sandali itong umiwas at nakita niya ang ginagawa nito. May hawa itong isang lumang basahan at isang mahabang itak, isang bolo. Dahan-dahan itong pinupunasan ang talim ng bolo. Ang bawat haplos ay mabagal at may diin. Naramdaman ni Eliza ang panlalamig sa kanyang tiyan. Sino po siya? Mahinang tanong ni Eliza kay Darren. Sinisikap na huwag magpahalata. Sumulyap si Darren sa direksyon ng matanda. Si Mang Cardo. Siya ang katiwala dito sa bahay. Medyo suplado lang talaga yan at hindi pala salita. Pero mabait yan. Huwag mo na lang siyang intindihin. Sinubukan ni Eliza na huwag intindihin. Ngunit sa tuwing mag-angat siya ng tingin mula sa kanyang plato, nahuhuli niya ang mga mata ni Mang Cardo na nakatitik sa kanya. Hindi ito tingin ng pag-usisa. Ito ay isang tingin na blanko, walang emosyon, na tila sinusuri siya, sinusukat. At ang dahan-dahang pakinis nito sa talim ng ita ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang gulugot. Pagkatapos kumain, inihatid siya ni Darren sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Maluwa ang kwarto. May isang malaking kamanamay, apat na haligi at isang bintanang tsapis na nakaharap sa malawa na bakuran sa likod. Magpahinga ka muna, Ma'am Ellie, sabi ni Darren. Gisingin na lang kita mamayang hapunan. Zaike, salamat, Darren. Nang may sara ang pinto, doon lang nakahinga ng maluwag si Eliza. Inilapak niya ang kanyang beg at humiga sa kama. Malambot ito. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi. Sinubukan niyang matulog, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, ang nakikita niya ay ang mapuputing mata ni Lola Nena at ang blangkong titi ni Mang Cardo habang hinahasa ang kanyang ita. Dumating ang gabi. Gaya ipinangako. Masagana ang hapunan. Gunit ang kabani. Eliza ay hindi nawala. Si Mang Cardo ay kumain ng tahimik sa isang sulok ng kusina, hindi sumasali sa kanila sa lamesa. Ngunit ramdam ni Eliza ang presensya nito. Ramdam niya ang mamata nito. Pagkatapos maghapunan, nagpaalam na si Eliza para matulog. Ang buong araw ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Pinatay niya ang ilaw sa kanyang kwarto at humiga. Sa labas, ang tanging maririnig ay ang tunog ng kuliklik. Sinubukan niyang isipin ang Maynila, ang pamilyar na ingay ng trapiko, ang liwanag ng gagusali. Ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa baryong ito. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Ngunit nagising siya sa isang katahimikang hindi normal. Nawala ang tunog ng gakuliklik. Katahimikan. Ganap na katahimikan. Dahan-dahan siyang bumangon. May kung anong nag-udyok sa kanya na lumapit sa bintana. Ang buwan
ay maliwanag at ang sinag nito ay nagbibigay ng kulay pilak na liwanag sa bakuran sa likod bahay. Ang mapuno nga kasiya ay naglalakihan at may tim na anino sa damuhan. At sa gitnang damuhan, sa ilalim mismong sinagbuwan nakatayo siya. Si Mangkardo, hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito doon na parang isang estatwa. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatinggala, nakatingin ng diretso sa bintana ng kwarto ni Eliza. Hindi napigilan ni Eliza ang mapaurong. Naramdaman niya ang pagtinding ng kanyang nabalahibo. Walang duda, hindi ito nakatawan lamang. Ang matanda ay hindi nakatingin sa kung saan lang. Nakatitig ito sa kanya, sa gitnang gabi. Sa ilalim ng buwan, nakatayo ito roon, nagmamasid, naghihintay. Hindi na nakatulog si Eliza pagkatapos niyon. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang kama, yakap ang kanyang natuhot, habang pinakmamasdan ang anino ni Mangkardo na hindi gumagalaw sa gitna ng bakuran. Ilang oras siyang ganon, naghihintay na ito'y umalis. Ngunit nanatili ito ron na parang isang bantay na gawa sa bato. Tanging nang ang langit sa silangan ay nagsimula ng magpakita ngang kulay abo na guhit ng bukang liwewe, saka lamang ito dahan-dahang tumalikot at naglakat patungo sa dilim sa likod ng bahay. Nang bumaba si Eliza para sa almusal, ang kanyang mata ay pagod at ang kanyang katawan ay mabigat. Bawat yabak niya sa sahig na kahoy ay tila umyeko sa buong kabahayan. Inaasahan niyang makikita si Mangkardo, marahil ay nagwawalis o nakakape, ngunit wala ito. Tila ba ang pangyayari kagabi ay isa lamang masamang panaginip, ngunit ang alaala ng titik nito ay totoo. Magandang umaga, iha, bati ni Nanay Belen mula sa kusina. Ang sigla sa boses nito ay hindi nagbabago. Nagluto akong sinangag at tuyo. Halika, kumain ka na. Pumilit inegumiti si Eliza. Salamat po, Nanay Belen. Habang kumakain, hindi niya maiwasang ilibot ang kanyang mata. Si Darren ay nandun, kalmado gayang dati, nagbabasang lumang diaryo, ngunit wala si Mangkardo. Para akong zombie, pag-amin ni Eliza. Sinusubukang gawing biro ang kanyang pagod. Hindi yata ako sanay sa sobrang tahimik na gabi. Ngumiti si Darren. Masasanay ka rin, Ma'am Ellie. Ganyan talaga dito. Walang ingayng busina, puro kuliglik lang. Hindi niya sinabi na kahit ang makuliglik ay biglang tumahimik kagabi. Para labanan ang namumuang takot sa kanyang dibdib, nagpasya siyang gawin ang dahilan kung bakit siya naron. Darren, pwede ba tayong maglakat-lakat sa baryo? Gusto kong kumuhang ilang litrato para sa blog ko. Kailangan niyang makita ang lugar na ito sa liwanag ng araw. Kailangan niyang patunayan sa sarili na siya ay nag-overreact lamang. Siyempre naman, sagot ni Darren, agad na ibinaba ang diaryo. Iikutin kita. Nagsimula silang maglakad sa daan ng lupa. Ang hangin sa umaga ay sariwa, ngunit hindi nito maalis ang bigat sa pakiramdam ni Eliza. Habang naglalakad sila, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Sa isang grupo ng babaeng naglalaba sa isang poso, ang kanilang masayang tawanan at kuntuhan ay biglang huminto ng sila ay dumaan. Ang mga mata nila ay sumunod sa kanya. At nang makalagpas na sila, narinig niya ang mahihinang bulungan na muling nagsimula. Medyo sa unahan, may malalaking nag-ayos ng kanilang malambat sa pangingisda. Gayang mababae, natigil din sila sa kanilang ginagawa. Pinanut nila si Eliza na dumaan. Ang kanilang makmukha ay blanko bago sila muling nagpatuloy sa trabaho. Ang kanilang maulo ay makakalapit na tila may pinag-usapang sekreto. Paulit-ulit itong nangyari. Bawat sulok na kanilang daanan, bawat bahay na kanilang lakpasan,
Ang normal na takbong buhay sa baryo ay tila humihinto sa loop ng ilang segundo. At sa bawat pagkakataon, habang sila ay papalayo, nahuhuling kanyang pandinig ang mapira-pirasong salita na dalang hangin, ang dayo sa pista, at isang salita na nagpatindik sa kanyang balahibo. Isang salita na narinig niya ng mahina ngunit malinaw mula sa isang grupong ng matatandang nag-iinuman ng tuba sa ilalim ng isang puno. Ang handog. Ang handog. The offering. Darren. Simula niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Bakit parang? Ang weird ng tingin ng matao sa akin. Tumawa si Darren. Isang tawang magaan at nakakakalma. Naku, Ma'am Ellie. Huwag mo silang pansinin. Ngayon lang kasi sila nakakitang taga Maynila na kasing ganda mo. Hindi sila sanay sa mga bisita. Bida ka dito. Yun lang yun. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na pahangalang iyon o pag-usisa. Ngunit ang pakiramdam ay iba. Hindi ito pahanga. Ito ay pagmamasid. Ang uring pagmamasid na ibinibigay mo sa isang hayop na malapit ng katayin. Bumalik sila sa bahay na bato bago man ang halian. Ang paglalakat ay hindi nakatulong. Sa halip, lalo lang nitong pinalala ang kanyang pagkabalisa. Pakiramdam niya, ang buong baryo ay isang malaking entablado at siya ang sentrong isang dula na hindi niya alam ang kwento. Lumipas ang hapon, sinubukan niyang magsulat para sa kanyang blog, ngunit nakatitik lang siya sa blangkong screen. Ang masalita ay ayaw lumabas. Ang tanging naisip niya ay ang mabulong at ang mamatang nakatitik. Nang gabing iyon, maaga siyang pumasok sa kanyang silid. Ayaw na niyang makita si Mang Cardo. Ayaw na niyang makaramdam ng matitik. Humiga siya sa kama, nagtalukbong ng kumot at nagpanggap na natutulog. Habang nakapikit ang kanyang nga mata, narinig niya ito. Isang tunok mula sa bubong. Hindi ito tunong ng patangang ulan o isang ibong lumapag. Ito ay isang mabagal, mabigat na pagkaskas, isang kaskas na tunog, kengkaskas, kengka. Tila ba may isang bagay na mabigat na may mahahabang kuko ang gumagapang sa yerong bubong ng bahay. Napamulat si Eliza. Nanigas ang kanyang katawan. Ang tunok ay gumagalaw. Paikot direkta sa itaas ang kanyang kwarto. Napakabigat nito para maging isang pusa o kahit isang malaking daga. Ito ay tunong isang bagay na may bigat ng isang tao. Biglang may kumatok sa kanyang pinto at napasigaw siya sa gulat. Ma'am Ellie, okay ka lang? Boses ni Darren. Nanginginig siyang sumagot. Di Darren, may naririnig ako sa bubong. Nay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Darren. Ang mukha ay nag-aalala. Ano yun? Yung tunog. Hindi mo ba naririnig? Tumahimik si Darren. Nakikini. Ang pakaskas ay huminto. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila itong muli. Mas malakas ngayon. Kaskas, kengkaka. Tumingin si Darren sa kisame. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya kay Eliza. Yan ba? Huwag kang mag-alala. Baka malaking ibon lang na gumagawa ng pugat. Maraming kuwago dito sa amin. Isang malaking ibon? Kuwago? Pero ang tunok ay napakabigat, napakalakas. Tunong nga kukong kumakayot sa metal, impossible. Bago pa siya makaprotesta, nagsalita muli si Darren. Sige na, matulog ka na. Ligtas ka dito. Promise. Ngumiti ito, isinara ang pinto, at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Naiwan si Eliza na nakatitik sa kisame. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang tunok sa itaas ay huminto na. Ngunit ang sinabi ni Darren ay,
Mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na walang ibon sa mundo ang kayang gumawa ng ganoong klaseng tunog. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit para kay Eliza, ang liwanag ay tila mas matalim at ang mga anino ay mas madilim. Halos hindi siya nakatulog. Ang isip niya ay binabagabag ng tuno ngang makukong kumakaskas sa bubong at nang walang saysay na paliwanag ni Darren. Sa almusal, pinilit niyang maging normal. Ngumiti siya, nakipagkwentuhan siya. Ngunit ang bawat tawa ni Nanay Belen ay parang rehas na bakal, at ang bawat malumanay na salita ni Darren ay parang isang kadena. Ang kabaitan nila ay nagsisimula ng maging isang kulungang gawa sa mangiti at masasarap na pagkain. Pagkatapos mag-almusal, lumabas siya sa bakuran, umaasang ang sariwang hangin ay makakulong sa kanyang isipan. Doon sa ilalim ng punong mangga, nakita niya ang isang asong kayumanggi. Ito ay isang askal, payat ngunit mukhang palakaibigan. Noong unang araw niya, ito ang sumalubong sa kanya, na iwinawagaywe ang kanyang buntot. Ngumiti si Eliza, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Lumuhod siya at tinawag ang aso. Agad itong lumapit. Dinidilaan ang kanyang kamay at nagpapahimas sa kanyang binti. Sa isang lugar na puno nga matang mapanghusga at mga bulong na hindi niya maintindihan, ang simpleng pagmamahal ng isang aso ay isang kaligtasan. Hello there, boy. Bulong niya habang kinakamot ang likot ng tainga nito. Ikaw lang yata ang normal dito, ano? Iniwan niya aso na masaya at bumalik sa loop. Ngunit kinahapunan, nang lumabas siyang muli para hanapin ang kanyang bagong kaibigan, wala na ito. Wala na ang asong kayumanggi. Nilibot niya ang buong bakuran. Tinawag niya ito. Sumilip siya sa kalsada. Ngunit wala. Tila ba nilamon itong lupa? Pumasok siya sa bahay. Isang bagong uring kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Nanay Belen sa sala na nagayos ng mga bulaklak sa isang florera. Nanay Belen, nakita niyo po ba yung asong kulay brown? Yung laging nandito sa labas? Huminto sa ginagawa si Nanay Belen at tumingin sa kanya. Ang ngiti nito ay kasing lapat at kasing init ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito umabot sa kanyang mamata. Ah, yung aso ba? Huwag mo na yung alalahanin. Iha, bakit po? Saan po siya nakpunta? Itinuloy ni Nanay Belen ang pag-ayos ng nga bulala. Ang kanyang nga kamay ay kalmado at tiyak. Baka napunta lang sa tubuhan, sabi nito. Ang boses ay magaan at walang bahid ng pag-aalala. Maraming nawawala kapag napupunta sa tubuhan. Hindi na nakakabalik. Mayroong pinalidad sa kanyang tono. Isang katiyakan na nagpatigil sa pahinga ni Eliza. Hindi ito isang hula. Ito ay isang pahayag. Pakiramdam ni Eliza ay nasusukol na siya. Ang pagiging magiling ang pamilya ni Darren ay hindi na nakakagaan ng loop. Ito ay nakakasakal. Ang bawat kumain ka pa, iha, at magpahinga ka lang ay tila isang paraan para panatilihin siyang mahina at kampante. Ang tanging tao na hindi nagpapanggap ay si Mang Cardo. Siya lang ang hindi ngumingiti. Siya lang ang hindi nag-alok ng pagkain. Ang put sa mga mata nito ay toto. At sa isipan ni Eliza, ang katotohanan iyon ay mas ligtas kaysa sa mapagkangiti na nakapaligid sa kanya. Kung may isang tao sa bahay na ito na may kakayahang gumawang masama, ito ay si Mang Cardo. Ang taong nakatitik sa bintana niya. Ang taong naghahasang ita
Habang papalubo ang araw, nakita ni Eliza si Mang Cardo na naglalakad papunta sa isang lumang bodega sa likod ng bahay. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang ideya na mapanganib at marahil ay hangal. Ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng pruweba. Kahit anong pruweba na hindi siya nababaliw. Dahan-dahan, sinundan niya ito. Nagtago siya sa likod ng malalaking paso at puno. Ang kanyang puso ay kumakabok ng malakas sa kanyang dibdib. Nakita niyang pumasok si Mang Cardo sa bodega. Hinintay niyang ilang minuto bago maingat na sumunod. Ang pintuan ng bodega ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya sa siwang. Madilim sa loob at amoy alikabok at kalawang. Nakita niya ang likod ni Mang Cardo. Nakayuko sa isang bagay sa sahig. Ano ang ginagawa nito? Hinahasa na naman ba nito ang kanyang ita? O mayroon pa bang iba? Biglang tumayo ng tuwid si Mang Cardo at lumingon. Hindi sa direksyon ng pinto, kundi sa isang sulok sa likuran ng bodega. Naglakat ito papalapit doon. Narinig ni Eliza ang mahinang pag-ungol mula sa lalamunan ng matanda, isang tunong pagkadismaya o pagkagulat dahil sa pag-usisa na mas malakas pa sa kanyang takot. Itinula ni Eliza ang pinto ng kaunti pa para makita kung ano ang tinitignan nito. At doon, nakita niya, hindi ang inaasahan niya. Nakita niya si Mang Cardo na nakatitik sa isang kulungang gawa sa kawayan. Walang laman ang kulungan, ngunit sa sahig sa loob nito, mayroong isang maliit na tumpok ng balahibong kulay kayumanggi. Balahibong may mga sariwa at matingkat na bahid ng dugo. Nanigas si Eliza sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang nga ugat ay tila nagelo. Ito ang kulungan ng aso. Biglang lumingon si Mang Cardo. At ang kanilang mamata ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, nakita ni Eliza ang isang bagay na iba sa mukha ng matanda. Hindi blanco, hindi galit. Ito ay takot at desperasyon. Hindi nagsalita si Mang Cardo. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang nangingini na kamay at itinuro ang kulungang walang laman. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Pagkatapos, ibinalik nito ang tingin kay Eliza. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki, punong isang babala na mas malakas pa sa anumang salita, at pagkatapos, dahan-dahan, umiling ito, isang beses, dalawang beses. Isang marahas at desperadong pag-iling na nagsasabing, hindi. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng hindi na iyon. Hindi ako ang gumawa nito. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ka dapat nandito. Ngunit bago pa niya maintindihan, narinig nila ang mayaba na papalapit mula sa labas. Agad na nagbago ang mukha ni Mang Cardo. Bumalik sa dati nitong malamig at walang emosyon na maskara. Mabilis itong tumalikot kay Eliza. Kinuha ang isang pala at nagsimulang makunwaring nagtatrabaho. Naiwan si Eliza sa labas ng bodega, nakatago sa dilim. Ang puso niya ay parang sasabog. Ang larawan ng kulungang may dugo at ang desperadong pag-iling ni Mang Cardo ay nakatata na sa kanyang isipan. Ang binaginala niyang halimaw ay sinusubukan palang magbigayng babala sa kanya. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang pagpapahirap na naranasan ni Eliza sa buong buhay niya. Nakaupo siya sa tapat ni Darren at Nanay Belen. Ngumunyong pagkain na lasang abo sa kanyang bibig. Bawat ngiti na ibinibigay sa kanya ni Nanay Belen ay tila isang pangungutya. Bawat tanong ni Darren kung kumusta ang araw niya ay parang isang patalim na dahan-dahang itinatatusok sa kanyang balat. Sila ang may kagagawan sa pakawalang aso. Sila ang naglagay ng duguang balahibo sa kulungan. At si Mang Cardo, ang taong kinatatakutan niya, ay biktima rin. O marahil, isang duwag na kasabwat na ngayon ay sinusubukang linisin
ang kanyang konsensya sa pamamagitan ng mga desperadong babala. Alinman sa dalawa, malinaw na ang panganib ay hindi nagmumula sa matandang katiwala. Ang panganib ay nakaupo sa kanyang harapan, nag-aalok sa kanyang kanin. Bukas na ang pistang pulang buwan. Iha, masayang sabi ni Nanay Belen na pumutol sa kanyang nga iniisip. Nakahanda na ang isusuot mo, isang napakagandang bestida. Siguradong ikaw ang magiging pinakamagandang dilak sa buong baryo. Naramdaman ni Eliza ang paglamig ng kanyang dugo ang isusuot niya. Tila ba isa siyang manika na inihahanda para sa isang okasyon, isang alay. Ang masalita ni Lola Nena ay bumalik sa kanya, malinaw at nakakakilabot, amoy bulaklak na yaalay. Salamat po. Naitugon niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Nang matapos ang hapunan, mabilis siyang nakpaalam para umakyat sa kanyang kwarto. Kailangan niyang makalayo sa kanila. Kailangan niyang makahinga. Pagpasok sa silid, nilok niya ang pinto. Isang kilos na alam niyang walang saysay ngunit nakbibigay kahit kaunting kapanatagan. Hindi siya makakatakas. Walang signal, walang sasakyan. At ang buong baryo ay tila kasapwat. Isa siyang bilanggo na naghihintay na lamang ng kanyang hatol. Dumating ang gabi, mas madilim at mas tahimik kaysa samganaw na. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na nagsisimula nang magkaroon ng mamula-mulang kulay sa mga gilid nito. Hindi siya nahiga. Hindi niya kayang ipikit ang kanyang nga mata. Sa halip, umupo siya sa isang silya malapit sa bintana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na taniman ng tubo na nagsisimula kung saan nagtatapos ang bakuran. Ang tubuhan na iyon, na sa umaga ay mukhang payapa, ay nakmistulang isang maitim at walang katapusang karagatan sa gabi. Ilang oras siyang nakaupo roon, pinakikinggan ang paktibok ng sarili niyang puso. At pagkatapos, nakita niya ang unang galaw, isang anino. Sa pinakamalayong gilid ng tubuhan, isang anino ang gumalaw. Noong una, inakala niyang ito ay isang hayop lamang o baka ang hangin na nagpapagalaw sa madahon ng tubo. Ngunit ang galaw ay kakaiba. Hindi ito normal. Pagkatapos, ay may isa pa at isa pa. Biglang napuno ang gilid ng tubuhan ng aninong gumagalaw. Ngunit hindi sila naglalakad, hindi rin sila tumatakbo. Sila ay dumudulas. Gumagapang sa lupa sa isang bilis na hindi kapanipaniwala. Ang kanilang makatawan ay mababa at malapit sa lupa, na parang maahas. Mayroon ding iba na tila lumulutang. Dumadaan sa ibabaw ng dahon ng tubo na hindi man lang yumuyuko ang mga ito. Ang kanilang mga galaw ay hindi sa tao, isang sayaw ng kadiliman na nakakapanindik balahibo. Pinigil ni Eliza ang kanyang pahinga. Ang kanyang nga daliri ay humikpit sa gilid ng bintana. Ito na ang bangungot na nakakatuto. Ang makwento na tinatawanan lang niya noon sa Maynila ay nagaganap sa kanyang harapan. Aswang! Ang anino ay nagtipon sa isang bilog. Ang kanilang magalaw ay sabay-sabay at may ritual na kalikasan. Tila ba sila ay naghahanda, nagdiriwang para sa isang bagay na paparating, para sa pista, para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya sa gitna ng kanyang takot, isang anino ang biglang huminto. Direkta itong tumigil sa tapat ng bahay. Sa tapat ng kanyang bintana, nanatili itong hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo. Isang maitim na figura na mas madilim pa kaysa sa gabi. At pagkatapos, dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang ulo. Hindi makita ni Eliza ang mukha nito. Isa lamang itong blankong hugis.
Ngunit naramdaman niya ang mamatang nakatitik sa kanya. Nga matang tumatagos sa salamin ng bintana sa pader ngang bahay at direkta sa kanyang kaluluwa. At sa isang iglap na halos hindi nairehistro ngang kanyang utak, isang bagay ang lumabas mula sa aninong iyon. Mula sa kung saan dapat naroon ang bibig, isang bagay na mahaba, itim at manipis ang humaginit sa hangin. Tila isang latigo, isang dila. Isang napakahabang dila na kumislap sa ilalim ng mamula-mulang sina ng buwan bago ito mabilis na binawi pabalik sa anino. Ang anino ay muling yumuko at sumama sa sayong iba pa na parabang walang nangyari. Ngunit nakita ito ni Eliza. Napasigaw siya ng walang tunok. Ang lalamunan ay tila binuhusan ng semento. Bumagsak siya paurong mula sa bintana. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na sahig. Nanginginig ang buo niyang katawan. Wala nang duda. Wala nang pag-alinlangan. Nakita niya ang dila. Ang mahalimaw ay Totu. At bukas ng gabi, sila ay darating para sa kanya. Hindi na naktangkang matulog si Eliza. Ang natitirang oras ng gabi ay ginugol niya sa sahig ng kanyang kwarto. Nakasandal sa pader. Yakap ang sarili habang nanginginig. Ang imahe ng mahabang itim na dila ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na hindi niya matakasan kahit gising. Ang buong baryo, sa ilalim ng kanilang nga bubong, ay mahalimaw na nag-abang. Nang ang unang sinangang araw ay tumago sa bintana. Alam ni Eliza na wala na siyang oras. Ito na ang araw ng pista ng pulang buwan. Ito na ang huling araw niya. Maliban na lang kung may gagawin siya. Ang takot na bumalot sa kanya kagabi ay dahan-dahang napalitan ng isang desperadong determinasyon. Kung mamamatay siya dito, hindi siya mamamatay ng walang laban. Hindi siya mamamatay ng walang alam. May isang tao sa baryong ito na nagsabi sa kanyang Totu. Isang tao na hindi nakangiti. Isang tao na nagbigay sa kanyang babala. Si Lola Nena. Kailangan niyang makapunta dito. Nahintay siya hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tunok sa ibaba ang paghahanda ng almusal. Ang boses ni Nanay Belen na umaawit ng isang lumang kundiman. Nagbihis siya ng mabilis. Isinuot ang pinakasimpleng damit na dala niya. Kinuha niya ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Ang matuyong ugat ay tila nakbibigay ng kakaibang init sa kanyang palat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Sumilip siya sa pasilyo. Walang tao, maingat at walang ingay. Bumaba siyang hagdan. Naabutan niya si Darren sa sala. Naglilinis ngang isang pares ngang sapatos na katat. Ma'am Ellie, gising ka na pala. Sabi nito, ang ngiti ay kasing normal ng dati. Mag-almusal ka na. Espesyal ang luto ni Mama ngayon. Naramdaman ni Eliza ang pag-akyat ng abdo sa kanyang lalamunan. Ngumiti siya. Isang ngiting alam niyang mukhang pilit at nakakaawa. Sige Darren, pero maglalakad-lakad lang muna ako saglit sa labas. Kailangan ko lang sariwang hangin. Kumunot ang no ni Darren. Isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Gusto mo samahan na kita? Wanda, huwag na. Mabilis niyang sagot. Marahil ay masyadong mabilis. Okay lang ako, promise. Saglit lang talaga. Diyan lang sa malapit. Tinitigan siya ni Darren ilang segundo. Na parabang sinusuri kong nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, tumango ito. Sige, pero huwag kang lalayo ha? At bumalik ka agad. Maraming ihahanda para sa pista mamaya. Hawaii! Oo naman. Lumabas si Elisang bahay. Ang puso niya ay dumadagundong. Bawat hakbang palayo sa bahay, na bato ay isang maliit na tagumpay. Naglakat siya sa daan. Pilit na hindi tinitingnan ang mabahay o ang mataong nagsisimula ng maglabasan.
Ang bawat isa sa kanila ay isang potensal na kaaway. Hindi niya alam kung saan eksakto nakatira si Lola Nena, ngunit naaalala niya ang direksyon kung saan ito dinala noong unang araw. Sinunod niya ang kanyang alaala. Naglalakad ng mabilis hanggat maaari nang hindi mukhang tumatakas. Nakarating siya sa isang bahaging ng baryo kung saan ang mga bahay ay masira-sira at mas magkakahiwalay. At doon, sa dulong isang malit na eskinita, nakita niya ito. Isang malit na kubo na halos natatakpan ng mabaging at halaman. Mukha itong abandonado, kung hindi lang sa manipis na usok na lumalabas mula sa isang maliit na butas sa bubong. Lumapit siya sa pinto at kumatok. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Lola Nena, Lola, ako po si Eliza, yung bisita. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa loob at dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Lola Nena ay nakatayo roon. Ang kanyang matang maputi ay nakatitik sa kanya. Inaasahan na kita, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Binuksan nito ang pinto ng mas malawak. Pumasok ka, bago pa may makakita sa iyo. Pumasok si Eliza. Sa maliit na kubo, ang loob ay masikip at punong nga pinatuyong halaman na nakasabit mula sa kisame. Amoy mga ugat, dahon, at insenso. Sa isang sulok ay may isang maliit na altar na may mga kandila at makakaibang bato. Humarap si Eliza sa matanda. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Lola, kailangan ko pong tulong niyo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Naupo si Lola Nena sa isang maliit na bangko. Hindi ito nagulat. Nakita mo na sila, hindi ba? Tanong nito. Ang kanilang tunay na anyo. Lord, tumango si Eliza. Ang maluha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kagabi po, sa tubuhan, nakita ko po. Ano po ba sila? Ano po ang kailangan nila sa akin? Huminga ng malalim ang matanda. Sila ang maaswang ng San Ildefonso. Ngunit hindi sila ipinanganak na ganyan. Ang lahi nila ay isinumpa. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagsimulang makwento si Lola Nena. Ikinuwento nito ang tungkol sa isang ninuno ng pamilya ni Darren na gumawa ngang isang kasunduan sa isang makapangyarihang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Kapalit ng kayamanan at magandang ani, ang pamilya ay kailangang mag-alay ng buhay. Nung una, mga hayop lang. Dugo ng tao. Ang pista ng pulang buwan, pagpapatuloy ng matanda, ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang ritual para mapakalma ang sumpa. Kailangan nila ng isang alay, isang dayo, isang taong hindi taga rito, na may pusong dalisay at walang kamalayan sa kanilang sikreto. Ikaw iyon, iha. Ikaw ang kanilang bulaklak na ialay para hindi sila ang kaining ngang sumpang bumabalot sa kanilang pamilya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Eliza. Ang lahat ay nakakaroon ng kahulugan sa isang nakakatakot na paraan. Ang pagiging mabait ni Darren. Ang pag-aalaga nito sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi ito kabaitan. Ito ay pag-aalaga ng hayop para sa katayan. Ang anting na ibinigay ko sa iyo. Sabi ni Lola Nena, tumuturo sa bulsa ni Eliza. Itatago niya ng amoy ng iyong dugo. Malilito sila. Ngunit hindi iyan magtatagal. Sa pakbilok ng pulang buwan mamayang gabi, ang kapangyarihan ng sumpa ay nasa kasukdulan nito. Mahahanap ka pa rin nila. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Eliza. Ang boses ay basak na. Tumingin si Lola Nena sa kanya. Ang matang gatas ay puno nga, awa at isang matigas na determinasyon.
kailangan mong tumakas. Pero bago iyon, kailangan mong paniwalaan ang isang bagay na masakit. Ano po yun? Huminga ng malalim si Lola Nena bago bitiwan ang masalitang babasak sa natitirang pag-asa ni Eliza. Ang pinakakatiwalaan mo ang siyang maglalagay ng punyal sa iyong likod. Huwag kang maniwala sa kanyang mangiti. Ang paglalakad pabalik sa bahay na bato ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Bawat puno, bawat anino, bawat bintana ang bahay na nadadaanan niya ay tilamay. Mga matang nakamasid, naghihintay. Ang babala ni Lola Nena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang pinakakatiwalaan mo ang siyang maglalagay ng punyal sa iyong likod. Ang pinakakatiwalaan niya. Sa loob ng 5 taon, si Darren ang naging anino niya sa Maynila. Ang kanyang kuya, ang kanyang tagapagtanggol. Ngunit ang pamilya nito, ang baryo nito, ay mga halimaw. Paano kung si Darren ay isa ring biktima na napipilitan lang? Isang maliit at despradong bahagi ng kanyang isipan ay kumapit sa pag-asang iyon. Ngunit ang babala ni Lola Nena ay tumutukoy sa pagtataksil. Isang taong pinakakatiwalaan niya. At sino pa ba ang mas pinakakatiwalaan niya dito kundi si Darren? Hindi. Hindi maari. Ang isip niya ay tumanging tanggapin ang posibilidad. Ang kanyang utak, sa paghahanap ng isang mas katanggap-tanggap na kasagutan, ay bumaling sa ibang direksyon. Si Mang Cardo, ang katiwala, ang taong may paklat at malamig na titik. Ang huling nakita niyang desperadong nagbibigay ng babala sa kanya. Marahil ay kasabwat ito, isang bantay na itinalaga ng pamilya para siguraduhing hindi siya makakatakas. Marahil iyon ang ibig sabihin ni Lola Nena. Huwag magtiwala sa makilos nito, kahit na tila ito ay nakbabala. Iyong siguro. Kailangan niyang patunayan iyon. Kailangan niyang mahuli si Mang Cardo sa akto para magkaroon ng saysay ang lahat. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong si Yani, Nanay Belen na may dalang isang magandang bestida na gawa sa puting tela. Iha, ito na ang isusuot mo para mamaya. Hindi ba at napakaganda? Tumingin si Eliza sa damit. Ito ay simple ngunit elegante at puti. Kasing puting bulaklak na iaalay sa isang altar. Nasuklam siya. Salamat po, pilit niyang sinabi. Isusukat ko lang po. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Hindi para magsukat ng damit, kundi para magmasid mula sa bintana. Ang kanyang mata ay hinahanap si Mang Cardo. At hindi nga nagtagal, nakita niya ito. Naglalakad ito papunta sa direksyon ng bodega, may dalang malubit at isang martilyo. Ito na ang pagkakataon niya. Muli siyang bumaba, sinabing kukuha lang ng tubig, at dahan-dahang lumabas sa likurang pinto. Gamit ang parehong landas na tinahak niya kahapon, sinundan niya si Mang Cardo. Ang bawat yabag niya ay maingat. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tensyonado. Naktago siya sa likod ng malalaking drum ng tubig malapit sa bodega. Nakita niyang pumasok si Mang Cardo. Hinintay niya. Ano ang gagawin nito? Ayusin ang kulungan para sa kanya? Maghahanda ngang natali para igapos siya. Ngunit sa halip na ingayng martilyo, ang narinig niya ay mga boses. At hindi lang boses ni Mang Cardo. Isang boses na malambing at pamilyar. Ang boses ni Nanay Belen. At isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang boses ni Darren. Sumilip siya mula sa kanyang pinagtataguan. Si Mang Cardo ay nakatayo sa isang sulok. Hindi kumikibo, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ngunit sa gitnang bodega, nakatayo si Nanay Belen at si Darren. Nag-uusap sila. Sigurado ka bang handa na ang lahat? Anak, tanong ni Nanay Belen. Ang boses nito ay walang bahit ngang pagiging masayahin. Sa halip ay seryoso at may bigat.
Ang buwan ay malapit nang sumampa sa kanyang trono. Hindi tayo pwedeng magkamali, sumagot si Darren. At sa kanyang boses, narinig ni Eliza ang isang bagay na hindi pa niya narinig kailanman, isang lamig na nakakapaso, isang kaswal na kalupitan na ganap na kabaliktaran ng Darren na kilala niya. Huwag kayong mag-alala, ina. Ang lahat ay ayon sa plano, sabi nito. Medyo naghihinala na siya, lalo na pagkatapos niyang magpunta sa matandang mangkukulam na iyon. Pero wala na siyang magagawa. Ang puso niya, Darren. Sigurado ka bang nananatili itong dalisay? Ang sumpa ay hindi tumatanggap ng alay na may bahit ng put. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Darren. Isang tuno na nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Eliza. Ina, sa loob ng 5 taon, ako ang naging anino niya. Ako ang kanyang kuya, ang kanyang tagapagligtas, hanggang sa huling sandaling ang kanyang buhay. Sa kabilang ang kanyang takot, isang bahaging ang puso niya ay maniniwala pa rin at magtitiwala sa akin. Iyan ang sinisiguro ko. Ang mundo ni Eliza ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang baga. Ang bawat alaala niya kasama si Darren ang pahatid sa kanya sa eskwela. Ang pag-alala nito kapag may sakit siya. Ang natawanan nila sa kotse. Lahat ay kasinungalingan. Isang mahabang, masalimot at napakagaling na pagbabalat kayo. At pagkatapos, binitiwan ni Darren ang mahuling salita na tuluyang sumira sa kanyang kaluluwa. Handa na ang lahat, ina. Matagal ko siyang inalagaan para sa gabing ito. Nakatayo si Eliza sa likod ng madram ng tubig. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, lumulutang sa isang dagat ng pakakanulo. Ang salita ni Darren ay isang lason na kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pinapatay ang bawat masayang alala na mayroon siya kasama ito. Matagal ko siyang inalagaan para sa gabing ito. Ang 5 taon ng kanyang buhay, isang malaking bahagi ng kanyang pagtitiwala sa mundo ay gumuho sa loob ng ilang segundo. Hindi siya isang kaibigan. Hindi siya isang maameli na iginagalang. Isa siyang hayop. Isang baboy na pinataba bago ang araw ng katayan. Isang pananim na inaruga hanggang sa araw ng anihan. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang ngaluhang tahimik. Hindi para sa takot, kundi para sa isang pusong dinurok. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat at napasigaw siya sa gulat, handang tumakbo. Shh! Oh, si Mang Cardo. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang mga mata nito ay punong awa. Inilagay nito ang isang magaspang na daliri sa kanyang mga labi. Sumusanyas na manahimik. Pagkatapos ay itinuro nito ang daan pabalik sa bahay at yumiling na parabang nagsasabing wala na siyang magagawa, uli na ang lahat. Sumunod si Eliza na parang isang zombie. Ang lakas ay nawala sa kanyang binti. Ang isipan ay blanko. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Darren. Ang ngiti nito ay nasa labi na naman, kasing init at kasing normal dati. Ngunit ngayon, ang nakikita ni Eliza ay hindi na isang kuya. Ang nakikita niya ay isang halimaw na may suot na maskara ng tao. Mameli, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap, sabi nito. Ang boses ay punong kunwaring pag-alala. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Inabot nito ang kamay para hawakan ang kanyang noo. Ngunit napaatras si Eliza na para siyang napaso. Huwag, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig at punong inanakit. Huwag mo akong hahawakan. Ang ngiti sa mukha ni Darren ay bahagyang naglaho. Isang kisamata lang iyon, ngunit nakita ni Eliza ang kislap sa likod ng mamata nito, isang kislap ng inis, na isang mangangaso na nagsisimula ng mawalan ng pasensya sa kanyang biktima. Ngunit mabilis itong bumalik.
Ang mukha nito ay muling naging maamo. Pagod ka lang siguro. Malumanay nitong sabi. Ang mabuti pa, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Kailangan mo ang lakas para mamayang gabi. Malaking gabi ito para sa ating lahat. Ang bawat salita ay may dalang pangalawang kahulugan. Ang bawat pangungusap ay isang banta. Tumalikot si Eliza at nagsimulang umakyat ngang hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may pasansiyang semento. Hindi na siya lumingon pa. Pagdating sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay hindi sapat. Ang buong bahay ay tila lumilit. Ang mapader ay papalapit sa kanya. Ang silid na ito, na noong una ay tila isang paraisong kapayapaan, ngayon ay isang selda. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para makatakas. Tatakbo, saan siya pupunta? Sa tubuhan kung saan nag-abang ang iba pa. Magpapatulong sa mga taga-baryo. Sila ay makasabwat. Ang tanging pag-asa niya ay si Lola Nena. Ngunit ang kubo nito ay napakalayo. At alam niyang hindi na siya palalabasin pa ni Darren. Sa gitna ng desperasyon, lumapit siya sa bintana, umaasa sa isang milagro. Marahil ay kaya niyang tumalon. Marahil ay kaya niyang gumawa ng lubid mula sa mga kumot. Ngunit nang itulak niya ang bintanang tsapis, hindi ito bumukas. Kumalabok lang ito sa hamba. Tiningnan niya itong mabuti at doon niya nakita. Sa pagitan ng siwangang bintana at ng balangkas nito, ang maulong mabagong pako. Dalawa sa itaas, dalawa sa ibaba. Ang bintana ay pinakumula sa labas. Isang tawang tuyo at walang saya ang kumawala mula sa lalamunan ni Eliza. Isang tawa na nasa bingit ng pagkabaliw. Sinarado na nila ang lahat ng labasan. Ang kulungan ay kumpleto na. Napasalampak siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader sa ilalim ng bintanang hindi na mabuksan. Ang pag-asa ay ganap nang nawala. Pinalitan ngang isang malamig at mabigat na pagtanggap. Hindi siya isang bisita, hindi siya isang kaibigan. Isa siyang handog at ang gabi ay malapit nang dumating. Ang gabi ay bumaksak na parang isang itim na kumot na may mansa ng dugo. Ang buwan na kanina'y may bahit lang ng pula, ngayon ay ganap ng isang bilog na kulay kapeng na tuyo. Hindi lang ito kulay, kundi isang pakiramdam, isang presensya na tila may sariling buhay, nakabitin sa kalangitan nagbabantay, naghihintay at uhaw. Ang sina nito na tumatama sa lupa ay hindi sina ng liwanag, kundi isang malagim na pulang sina na nagpabago sa kulay ng lahat, na parabang ang buong baryo ay naliligo sa dugo. Sa loob ng kanyang silid, si Eliza ay nakaupo sa sahig. Suot ang puting bestida na iniwan para sa kanya. Hindi na siya lumaban ng bihisan siya ni Nanay Belen kanina. Ang kanyang katawan ay tila hiwalay na sa kanyang isipan. Isa na lang siyang manikang walang buhay na hihintay na ilagay sa kanyang huling hantungan. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng kanyang pinto. Isang tunog na malutong at pinal. Ang tunog na hatol. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi si Darren o si Nanay Belen ang pumasok. Dalawang babaeng taga-baryo. Ang kanilang ngamuha ay pamilyar. Nakita niya silang naglalaba sa poso. Nakita niya silang nagwawali sa kanilang bakuran. Ngunit ang kanilang mamata ngayon ay iba. Blanko. Walang emosyon. Walang awa. Walang pag-alinlangan. Tila mga matang salamin na sumasalamin lamang sa pulang liwanag ng buwan. Hindi sila nagsalita. Ang isa ay tumayo sa bawat gilid niya at marahang hinawakan ang kanyang braso. Ang kanilang hawak ay hindi mahigpit,
Ngunit mayroon itong bigat ng isang bagay na hindi matatakasan. Dinala nila siya palabas ng silid habang naglalakad sila sa pasilyo. Sa hagdanan at palabas ng bahay na bato, nakita ni Eliza ang iba pang mga taga-baryo na nakatayo sa dilim, nagmamasid. Ang kanilang maamuha ay pare-pareho maablang kong maskara sa ilalim ng pulang buwan, walang bulungan, walang salita. Tanging isang kolektibong katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dinala siya papalayo sa bahay, papalayo sa kalsada, at papasok sa isang landas sa gitna ng tubuhan. Ang matataas na dahon ng tubo ay humahampas sa kanyang nga braso habang sila ay naglalakad na parang nga daliring humahaplos sa kanya. Hindi nagtagal, natanaw niya ito. Isang kumpongan sulo sa gitnang isang malawak na espasyo sa kalagitnaan ng tubuhan. Sa gitnang masulo, nakatayo ang isang bagay na nakita na niya sa kanyang mabangungot, isang malaki at patak na batong itim, isang altar. Mukha itong sinauna, at sa ilalim nga, liwanag na masulo, tila ito ay kumikinang na parang basa, tila uhaw sa dugo. Ang buong populasyon ng San Ildefonso ay naroon, nakapalibot sa espasyo, bumubuong isang perpektong bilog. Ang kanilang nga mukha na nailawan ng apoy ay tila nga maskara ng kamatayan. Sa paanan ng altar, nakatayo si Aling Belen. Ngunit hindi na ito ang Nanay Belen na kilala niya. Nakasuot ito ang isang mahabang itim na kasuotan na may nakaburdang pulang simbolo na hindi niya maintindihan. Ang kanyang buhok ay nakalugay, at ang kanyang mukha ay seryoso at solemne. Hindi na ito ang mukhang isang ina, kundi ngang isang punong abala sa isang madugong ritual. Itinulak siya ng dalawang babay papalapit sa altar. Pinahiga siya sa ibabaw ng batong itim. Malamig ito. Ang lamig ng bato ay gumapang sa manipis na tela ng kanyang bestida, tumago sa kanyang balat na nagpagising sa kanyang isipan mula sa pagiging manhit. Ang takot, ganap at dalisay ay bumalik na parang isang malaking alon. Tumingala siya sa pulang buwan. Ito na. Ito na ang katapusan. Mula sa bilog ng nga tao, isang figura ang humagbang pasulong. Zidaren, nakasuwa din ito ngang itim. Sa kanyang makamay, hawak niya ang isang bagay na kumikinang sa liwanag ng apoy. Isang punyal, ngunit hindi ito gawa sa metal. Ito ay gawa sa isang itim at makintab na bato na may talim na kasing talas ng salamin. Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mayabak ay mabagal at tiya. Ang mukha nito ay kalmado. Ang parehong mukha na naghahatid sa kanya sa eskwela. Ang parehong mukha na ngumingiti kapag nakakamali siyang daan. Ang mukhang kanyang pinagkakatiwalaan. Lumuhod ito sa tabi ng altar. Sa tabi niya, tumingin ito sa kanyang mata. At sa isang sandali, nakita ni Eliza ang isang kislap ng kung ano pagsisisi. Lungkot? O baka imahinasyon lang niya ito? Idinikit nito ang kanyang malabi malapit sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay mainit. At bumulong ito, ang masalita ay para lamang sa kanya. Patawad, Eliza. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Eliza. Pero, kailangan ito ngang pamilya ko. Itinaas ni Darren ang punyal na gawa sa bato. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng pulang buwan. Ang punyal na bato ay nasa itaas, handa nang bumaksak. Ipinikit ni Eliza ang kanyang mata. Naghihintay sa lamig ng talim na susunod sa init ng kanyang dugo. Ang lahat ng tunok ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintik ng kanyang sariling puso, isang despradong tambol na malapit ng tumigil. Ngunit ang sakit na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, isang sigaw ang pumunit sa solemne at nakakabinging katahimikan ng gabi. Isang sigaw na hindi sa kanya. Isang sigaw na punong galit at desperasyon. Hindi ay napamulat si Eliza. Ang lahat ay tila bumagal.
Mula sa hanay ngang matagabaryo, isang figura ang biglang sumugot palabas. Mabilis, brutal. Hindi ito si Lola Nena. Hindi ito isang estranghero. Ito ay si Mang Cardo. Sa kanyang makamay, hawak niya ang kanyang luma at pinakintap na itak, ang bolo na kinatatakutan ni Eliza sa loob ng maraming araw. Ngunit ngayon, ang talim na iyon ay hindi nakatutok sa kanya. Sumugot si Mang Cardo, hindi papunta kay Darren, kundi sa matagabaryo na pinakamalapit sa kanya. Ang nabantay na may hawak na sulo sa isang malakas na pagundi. Ang bolo ay tumama sa braso ng isang lalaki. Umagos ang dugo, bumaksak ang sulo, lumilihang apoy at kaguluhan sa damuhan. Gulat ang bumalot sa lahat. Ang ritual ay nasira. Ang perpektong bilog ng aswang ay nakawatak-watak. Takbo. Iha, sigaw ni Mang Cardo. Ang kanyang mata ay nag-aapoy sa isang apoy na hindi pa nakikita ni Eliza dati. Isang apoyng katapatan. Takbo. Ang kanyang sigaw ay parang kuryenteng gumising sa nagelong katawan ni Eliza. Ang kanyang insting na mabuhay, na pinatulok ng pagtanggap sa kamatayan ay biglang sumiklab sa gitnang kaguluhan. Habang si Darren at Aling Belen ay napalingon sa biglang pag-atake, itinulak ni Eliza ang kanyang sarili pababa mula sa altar. Bumaksak siya sa lupa. Ang kanyang ngasiko at tuhod ay sumayat sa magaspang na lupa. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Tumayo siya at tumakbo. Wala siyang direksyon. Wala siyang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa liwanag ng masulo, makalayo sa altar, at pumasok sa nakakubling dilim ng tubuhan. Narinig niya ang magalit na sigaw sa kanyang likuran. Ang boses ni Aling Belen, na ngayon ay hindi na solemne kundi punong matinding galit, ay sumisigaw nga utos sa isang langwaheng hindi niya maintindihan. Narinig din niya ang tunok ng nag-uumpugang metal ang bolo ni Mang Cardo laban sa kung anumang armas ang mayroon ang iba. Isang tunok ng desperadong pakikipaglaban. Hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Ang madahon ng tubo ay humahaplos at humihiwa sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang nga ugat. Tinatabunan ang lahat ng sakit at pagod. Malayo-layo na siya nang marinig niya ito. Isang hiyaw ng matinding sakit na biglang naputol. Ang hiyaw ni Mang Cardo, kasunod ng hiyaw, ay isang tunog na nagpatigil sa kanya sa isang iglap. Isang tunog na hindi gawa ng tao. Isang tunog na narinig na niya noon mula sa bubong. Ang tunog nga pakpak na gawa sa katat, malalaki at malalakas na humahampas sa hangin. Flap, flap, whoosh. Isang tunog na ngayon ay mas malapit. Masyadong malapit. Alam niyang wala ng oras. Kahit hindi siya lumingon, alam niyang mayroon nang lumilipat sa itaas ng tubuhan, hinahanap siya. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang binti. Tumakbo siya na parang isang hayop na tinutugis. Ang kanyang puso ay parang sasabok sa kanyang dibdib. Ang bawat pagaspas ng hangin, bawat kaluskos ng dahon, ay nagpapadala ng alon ng takot sa kanyang katawan. Ang tunong nga pakpak ay papalapit ng papalapit. Tila isang dambuhalang ibon ng kamatayan na handa ng dumagit mula sa kalangitan. Ang pagtakbo sa loob ng tubuhan ay parang pagtakbo sa loob ng isang walang katapusang labirinto. Ang bawat hilerang tubo ay makakamuha, isang paderng luntiang kadiliman. Ngunit ang tunog sa itaas ay isang malinaw na paalala na wala siyang mapagtataguan. Ang tunog nga pakpa, nasa itaas na niya mismo. Isang malakas at regular na pagampas na yumayanik sa hangin at sa kanyang kaluluwa. Flap, whoosh, flap, whoosh. Alam niyang isang maling liko lang, isang pagod na hakbang lang at tapos na ang lahat.
Ang bawat paginga niya ay isang punyal sa kanyang nga baga na nasusunok sa pagod at takot. Ang kanyang nga binti ay parang tingga, malapit na siyang bumaksak. Sa gitna ng pagtakbo, ang kanyang kamay ay napasok sa kanyang bulsa. Hinahanap ang anumang bagay na makakapitan. At doon, naramdaman niya ito, ang magaspang na mga ugat, ang matigas na buhol ng pulang sinulit. Ang anting-anting ni Lola Nena. Itatago niyan ang amoyng iyong dugo. Malilito sila. Isang kislap ng pag-asa, gaano man kaliit ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi ito isang plano, ngunit ito ay isang direksyon. Lola Nena. Kailangan niyang makarating sa kubo ngang matanda. Gamit ang natitirang lakas, pilit niyang inalala ang daan. Saan siya nanggaling kaninang umaga? Saan ang dulo ng tubuhan? Nag-iba siya ng direksyon. Tumatakbo ngayon ng may layunin. Ang tunong nga pakpak ay tila nag-alangan. Paikot-ikot sa itaas, na parabang ang nilalangay nalilito, hindi na sigurado sa eksaktong lokasyon niya. Gumagana. Ang anting-anting ay gumagana, ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Sa wakas, natanaw niya ito. Isang maliit na siwang sa pagitan ng matubo, ang dulo ng taniman. At sa di kalayuan, ang maliit na kubo ni Lola Nena, nakatayo na parang isang munting tuldo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sumugot siya palabas ng tubuhan. Ang kanyang mapaa ay dumudulas sa putik. Ang distansya patungo sa kubo ay tila 1 kilometro. Sa kanyang likuran, isang nakakabinging atungal ng galit ang pumunit sa hangin. Hindi na ito nalilito. Nakita na siya nito. Ang tunong ng mapagpa ay bumilis, hindi na paikot-ikot kundi isang direktang pakbagsak papunta sa kanya. Itinula ni Eliza ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Ang kanyang nga baga ay nag-apoy. Sumisigaw ang kanyang nga kalamnan. Ngunit ang pintuan ng kubo ay nasa harapan na niya. Walang katok-katok, ibinuhos niya ang bigat ng kanyang katawan sa pinto. Bumukas ito, bumagsak siya papasok sa sahig, humihingal, umiyak at nanginginig. Ang lubang kubo ay tahimik. Isang kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa buong silid. Ang apoy nito ay hindi man lang gumagalaw. Si Lola Nena ay nakaupo sa gitna ng sahig. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang nga mata ay nakapikit na parang nagdarasal. Sa sahig sa paligid niya, isang perpektong bilog ng asin ang kumikinang sa liwanag ng kandila. Salop ng bilog na asin ay mga kakaibang simbolo na iginuhit gamit ang abo. Ang amoy ngang insenso at maugat ay mas matapangayon na parang isang hindi nakikitang pader. Isang malakas na kalabo ang yumani sa buong kubo na tila isang malaking bato ang ibinagsak mula sa langit. Nanggaling ito sa labas lamang ng pinto. Dahan-dahang iminulat ni Lola Nena ang kanyang mamata. Tumingin ito kay Eliza. Ang tingin ay kalmado. Pagkatapos ay tumingin ito sa pintuan. Isang anino ang humarang sa liwanag ng pulang buwan. Dahan-dahan, isang figura ang yumuko at pumasok sa maliit na pintuan. Hindi na ito si Darren. Ang katawan nito ay sa tao, ngunit ang kanyang balat ay maputla at kulay abo. Mula sa kanyang likuran, 2 malalaking pakpak na gawa sa itim na katat ang nakatiklop. Ang mga dulo nito ay kumakaskas sa sahig. Ang kanyang mukha ay kalahating tao, kalahating demonyo. Ang panga nito ay mas nakausli. At ang mga labi nito ay nakanganga na nakpapakita ngang matutulis ng ngipin. Ang mga mata nito, ang mga mata na minsan niyang pinagkatiwalaan, ay 2 nagbabagang uling na punong galit at ng isang gutom na hindi sa tao. Tinitigan nito si Eliza, at isang ungol ang lumabas sa lalamunan nito. Hahakbang na sana ito papasok,
Ngunit pagtapa ng kanyang paa sa may pintuan, umusok ito na parang napasok. Ang asin sa may pintuan ay nagliliyab. Ang nilalang ay umunggal sa sakit at umatras. Ang bilog na proteksyon ni Lola Nena ay gumagana. Ngunit ang mga mata nitong nagbabaga ay hindi umalis kay Eliza. Punong pangakong isang marahas na kamatayan. Kalmado, tumingin si Lola Nena mula sa halimaw pabalik kay Eliza. Ang kanyang mukha ay malungkot ngunit determinado. Ang sumpa ay nangangailangan ng dugo, sabi ngang matanda. Ang boses ay mahina ngunit umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na kubo. Ngunit hindi nito sinabi kung kaninong dugo. Mula sa kanyang tabi, kinuha ni Lola Nena ang isang maliit na bagay. Isang maliit na kutsilyo na may talim na gawa sa buto na napakatalas. Ang buong mundo ni Eliza ay lumiliit. Nakasentro sa maliit na kubo na iyon. Ang halimaw na si Darren na nag-abang sa labas. Ang bilok na asin na nagsisilbing tanging hadlang. At si Lola Nena na may hawak na kutsilyong gawa sa buto. Nakatingging si Lola Nena sa kutsilyo pagkatapos ay kay Eliza. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang bawat sumpa ay may katapat, iha. Ang bawat lason ay may lunas. Ngunit ang lunas ay laging may katumbas na halaga. Bago pa man maintindihan ni Eliza ang ibig sabihin nito, itinaas ni Lola Nena ang kanyang kaliwang kamay. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, hiniwa niya ang kanyang sariling palad gamit ang kutsilyong buto. Hindi malalim. Ngunit sapat na para umagos ang dugo isang matingkat na pulang linya. Sa kanyang kulubot na balat, hinayaan niyang tumulo ang kanyang dugo sa bilok na asin. Sa bawat patak, ang asin ay tila kumikinang ng mas maliwanag at isang mahinang ugong ang nagsimulang marinig na parang isang panalangin walang tunok. Sa labas, ang halimaw na si Darren ay umungal sa galit. Sinubukan nitong muling sumugot, ngunit ang hindi nakikitang pader ay mas malakas na ngayon. Bumagsak ito paurong. Ang balat nito ay umuusok saan man ito. Dumampi sa hangin na nakapalibot sa kubo. Aluddugan dinagan di maletkat. Dugo sa ngalan ng liwanag. Nagsimulang mag-usal si Lola Nena nga salita sa isang dialektong hindi pamilyar kay Eliza. Ang kanyang boses ay mahina ngunit punong kapangyarihan. Itidaga, aksublika. Sa lupa, ikaw ay bumalik. Ang bilok na asin ay nag-apoy na ngayon sa isang maputlang asul na liwanag. At ang halimaw sa labas ay nagsimulang manghina. Ang ngapakpak nito ay nangangatok. Ang sumpa ay nilalabanan. Ngunit sa di kalayuan, narinig ni Eliza ang iba pang matunok. Ang masigaw at yaba ng buong baryo. Papalapit na sila. Si Aling Belen at ang iba pa. Ang isang bilok ng asin ay hindi sapat para pigilan silang lahat. Tumingin si Darren o kung anuman ang natitira sa kanya mula sa nasusunog na harang, patungo sa paparating ng mga taga-baryo at pabalik kay Eliza na nakaluhot sa loob nanginginig. At sa loob ng maatang iyon na punong galit ng isang demonyo, nakita ni Eliza ang isang bagay na halos nakalimutan na niya, isang kislap ng pagiging tao, isang kislap ng batang lalaki na minsan niyang tinuring na kuya. Ang tingin nito ay puno ang pagdurusa, isang kaluluwang nakakulong sa pagitang ang pagiging halimaw at pagiging tao. Ang sumpa ay nangangailangan ng dugo. Ang ritual ay dapat matapos. Sa isang huling at nakakabinging atungal na pinahalong galit at pihati, gumawang desisyon si Darren. Tumalikot ito mula sa kubo ni Lola Nena. Ibinuka nito ang kanyang pakpak. At sa isang malakas na paghampas, lumipat ito, hindi pa itaas, kundi direkta patungo sa paparating na si Aling Belen at sa iba pang maaswang. Narinig ni Eliza ang masigawng gulat at takot mula sa mga taga-baryo. Ang matunong ang paglalaban. Ngunit hindi na ito ang tunong ng isang buong baryo laban sa isang tao.
Ito ay ang tunong ng isang nilalang na sinasalaki ang kanyang sariling lahi. Isang pagpapakamatay. Isang huling aktong pagtubos. Umalis ka na, iha. Mahinang sabi ni Lola Nena. Ang kanyang boses ay pagod na. Ang dugo mula sa kanyang palat ay patuloy na tumutulo. Umalis ka na habang sila ay nakakagulo. Sundan mo ang daan patungo sa silangan hanggang sa makita mo ang tulay na kahoy. Huwag kang lilingon. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Tumayo si Eliza. Ang kanyang mabinti ay nanginginig. Tumingin siya kay Lola Nena, isang matandang babae na isinakripisyo ang sarili para sa isang estranghero. Walang salitang sapat para magpasalamat. Tumango na lang siya. Ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang mapisngi. Lumabas siya sa likurang bintana na kubo at tumakbo. Tumatakbo palayo sa mga sigawan, palayo sa pulang buwan, palayo sa Bangunggot na San Ildefonso. Tumakbo siya hanggang sa ang kanyang mabaga ay parang sasabog at sa wakas, natanaw niya ito isang lumang tulay na kahoy na tumatawid sa isang ilok, ang hangganan. Pagtawid niya sa tulay, kasabay ngang unang sinangang araw sa umaga, ang lahat ng tunok mula sa baryo ay biglang nawala. Tila ba ang pagtawid sa ilog ay pagtawid sa ibang mundo? Ilang buwan ang lumipas. Nasa Maynila na si Eliza, ngunit hindi na siya ang dating Eliza na umalis. Ang kanyang travel block ay matagal nang nakalimutan. Bihira na siyang lumabas. Ang bawat anino sa gabi ay nagdudulot ng takot. Ang bawat enehitienehizang estranghero ay nagdudulot pagdududa. Ang San Ildefonso ay nag-iwan ng isang paklat sa kanyang kaluluwa na hindi na kailanman maghihilom. Isang gabi, may dumating na isang maliit na pakete sa kanyang apartment. Walang pangalang na madala. Walang address. Tila ba lumitaw lang ito sa harap ng kanyang pinto. Nanginginig ang makamay niya habang binubuksan ito. Sa loob na kabalot sa isang tuyong dahon ng saging ay dalawang bagay. Ang una ay ang punyal na gawa sa itim na bato, ang parehong punyal na itinaas ni Darren para patayin siya. Ngayon, ito ay malamig at walang buhay. Ang pangalawa ay isang maliit at nakatuping papel. Binuksan niya ito. Nakasulat dito, sa isang pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay, ang isang salita lamang, patawad. Napahawak si Eliza sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa kanyang dingding. Tinitigan niya ang sarili niyang mata. At sa isang iglap na halos hindi niya namalayan, sa ilalim ng ilaw ng kanyang lamp, tila nakita niya ito. Isang bahagyang kislap. Isang kislap na pula. Ang sumpa ba ay tunay na natapos sa gabing iyon? O ito ba ay uhaw pa rin at naghahanap lamang bagong pamilya, bagong sisidlan? At dito nagtatapos ang madugo at nakapaninindig balahibong kwento ni Eliza sa baryo San Ildefonso. Sa iyo, mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa iyong pananatili, sa iyong pakikinig. At sa paglalakbay kasama ko sa bawat madilim na kabanatangang istoryang ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din. Para sa akin, isang paglalakbay sa kadiliman. Samgasulok ng ating kultura na punong hiwag at takot. Ngunit sa likod ng napakpa ng aswang at sa ilalim ng pulang buwan, ang tunay na kwento na nais kong ibahagi ay hindi lamang tungkol sa panlalamig ng takot, kundi sa init ng damdaming nagtatago sa likod nito. Ito ay kwento tungkol sa pag-ibig na kayang magsakripisyo, na ipinakita ng isang matandang katiwala at ng isang albularyo na handang ibigay ang lahat para sa isang estranghero.
Ito ay kwento tungkol sa pagpapatawad na matatakbuhan kahit sa pinakadesperadong sandali sa isang huling pakatungal ng isang kaluluwang naligaw. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim at pinakawalang pag-asang gabi, may isang taong pipiling maging ilaw para sa iba. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang iyong naramdaman? Sino sa matauhan ang tumatak sa iyong isipan? At para sa iyo, ano ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong nasalobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ay nagiging mas makabuluhan kapag ito'y pinag-usapan at pinagninilayan. Hanggang sa ating susunod na paglalakbay sa mundo ng kababalagan. Muli, maraming salamat sa pakikinig.